Peace has been an elusive thing even in the history of mankind. The biblical history presented the people of God in a constant quest for peace. Since the beginning, people of God are always the subject of capitulation by the reigning powers and also the powers that be. The Old Testament writings tells us about this saga of the Israelites in order to achieve freedom and live in peace that is based on justice. They were a people who were in constant pursuit of a just and lasting peace. You will remember, those of you who are reading the Holy Scriptures, that the Israelites were vassals of several empires that ruled them one after another. Naging alipin sila ng Ehipto. Babasa niyo yan sa Matandang Tipan. Gayon din ng Babylonian Empire. Naging alipin din sila ng Persia, ng Griego, at ng huli ay ang Roma. Sa lahat ng kanilang aspeto ng pamumuhay, ay hindi nila nakamtan ang tunay na kalayaan sa ilalim ng pamumuno ng mga imperialistang estado o bansa. The New Testament scenario tells us about the Pax Romana, where the Israelites or the chosen people enjoyed relative peace. Ngunit ang kalagayan ito ay hindi tumutukoy sa tunay na pananatili ng kapayapaan, sapagkat ang konsepto ng Pax Romana o ang Roman peace ay ang kawalan ng giyera at ang pamumuno ng Imperyong Roma sa mga estadong kanyang nasasakupan, kabilang na Palestina. Ang sinumang sasalungat sa patakaran ng imperyo ay subjected sa kaparusahan, ngunit ang sinumang makikolaborate sa kanyang mga pulisiya at batas ay rewarded sa pamamagitan ng konsesyon either sa politika or sa ekonomiya at gayon din sa pangrelihiyong aspect. Ang Christian faith o yung Christianity na kinabibilangan natin ngayon na mula sa Judaismo ay isinilang sa panahong ang Imperyong Romano ay namamayani sa kasaysayan at buhay ng mga Israelitas. Sinikap itong magturo ng mga values na kabaligtaran ng namamayaning value system sa kapanahonang iyon. Ito marahil ang dahilan kung bakit maraming mga tao ang na-attract na umanib sa pananampalatayang ito, na ang katuruan ay reverse sa sistema ng lipunang kanilang tinalakhan. Ang Kristyanismo ay lumaganap sa sanlibutan at nakita natin ang tunay o orthodox na mga katuruan mula pa sa mga apostol hanggang sa mga unang mananampalataya. It is a faith whereby peace at the core of their teaching should be pursued and sought. Ito ang pananampalatayang ipinalaganap sa buong daigdig na nagmula sa maliit na pulutong ng mga mananampalatayang mga alipin ng Imperyong Roma. And of course, it eventually converted the whole empire to embrace her teachings. But of course, there are many deviations and practices in contrary to the pristine teachings of the apostles based on Christ's teaching. Ito rin ang relihiyong pinagmulan ng mga reformers. Tayo yung karamihan dito, mga protestante, na ang result ay ang pagtatayo ng mga sektang protestante na kilala ngayon bilang mga mainline Protestants. Produkto lahat ito ng katuruang Kristyanismo at ng Katolisismo. Sa Pilipinas, ang pananampalatayang Kristyanismo ay naging mabisang kaalyado ng Estado sa pananatili ng kapangyarihan ng mga mananakop. Tanggapin man natin o hindi, mga kapatid, ay ito ang katotohanan. Ang kapayapaan ay relatibong natamo ng Estado dahil sa kolaborasyon ng mga nagaharing uri at mga lider ng relihiyon sa mananakop na bansa. Una, ang Espanya na nagpalaganap ng Katolisismo sa bansa. Pangalawa ay ang Estados Unidos ng Amerika na nagpalaganap ng Protestantismo. Dumating din ang mga Hapon na sumakop din sa Pilipinas at ayon sa kasaysayan, sila ang pinagkaisa nila ang lahat ng mga denominasyong protestante sa bansa. Ang kolaborasyong ginawa ng relihiyon sa Estado ay nagbunga ng relatibong kapayapaan sa buhay ng mga tao. Subalit, ang Biblia ay may malalim na pakahulugan sa pananatili ng kapayapaan.
Ang Kristyanismo ay dapat magturo nito sa atin. The biblical concept of peace is one that is based on justice. Yun, dun nakabatay yung paniniwala ng mga Kristiyano tungkol sa kapayapaan. Ang kapayapaan kailanman ay hindi mananagumpay kung ito ay hindi nakabatay sa katarungan. Merong motto ang International Labour Organization doon sa kanilang pandaigdigan tanggapan. Ang sabi ay, if you desire peace, cultivate justice. Tama naman, ano? Kasi walang mananatiling kapayapaan na hindi nakabatay sa katarungan. Ito dapat ang naisin ng bawat Kristiyanong naghahanap ng kapayapaan sa ating bansa. Ang tunay at matagalang kapayapaan kailanman ay hindi mananatili hanggat ang mga tao ay hindi nagtatamo ng hustisya sa lahat ng aspeto ng pamumuhay. Ang UCCP Council of Bishops noong 1986, 30 years na po ito nakakalipas, no? Mula nang magpalabas sila ng isang statement, ay meron silang sinulat na ang pamagat ay Peacemaking Our Ministry. At dito ay malinaw na nagpapahayag ang mga obispo ng United Church tungkol sa ministeryo ng pagsusulong ng kapayapaan sa bawat isa. Lalo na noong mga panahong yaon, at ito ay sa tingin ko ay relevant pa rin after 30 years. Because the root causes of unrest are still, until now, not being addressed. Ang sabi ng statement that I would like to quote, genuine peace comes when justice is served. For as long as peasants remain landless, for as long as laborers do not receive just wages, for as long as we are politically and economically dominated by foreign nations, for as long as we channel more money to the military than basic social services, for as long as the causes of social unrest remain untouched, there will be no peace. This statement goes on to say that the real threat to peace is not the intransigence of hardcore rebels, but unjust socio-economic political structures that breed insurgents. The end of the quotation. The same situation is true today, my friends, because 30 years ago, and some 300 years ago, or even 3,000 years ago, the situation of the basic masses remained untouched. Societies and major players in them created a system that dominate the weak and catapult the strong and the wily. In return, an even system prevails. Justice and peace are elusive dreams, especially among the poor and the destitute. Poverty loomed in stark reality then and even today. As Frederick Douglass noted, where justice is denied, where poverty is enforced, where ignorance prevails, and where any one class is made to feel that society is in an organized conspiracy to oppress, to rob, and degrade them, neither persons or property will be safe. The question now is, what will be our task? Kanina, sabi ni Randy doon sa kanyang lecture, ay ang mga taong simbahan ang pinaka-aktibong nagsusulong ng usaping pangkapayapaan. That is precisely correct. But there are also some sectors of the society, even then and now, still continue with this kind of pursuit. Ngunit ang taong simbahan, mga kapatid, kailangan panguna sapagkat isa ito sa mga mahalagang ministeryo na dapat nating ituloy. No? Tayo ay mga peacemakers. We are enjoined by our Christian faith to be not only peacemakers but also to seek peace and pursue it.